Kaugnay naman po sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway sa Ondas Exodus, makakapanayan po natin si Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, si Robin Ignacio. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ma'am Maris, at good morning din po sa taga-subaybay nyo ng unang balita. Alright, Sir Robin, as of now, kumusta na po ang monitoring ninyo sa traffic sa NLEX? Apo, sa ngayon, wala pa naman po tayong namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayang bebiyahe para dito sa Undas. Pero inaasahan po natin na baka mamayang hapon kung meron na pong maagang bebiyahe at ang dagsaan po ay inaasahan po natin bukas ng hapon hanggang gabi. Maging Friday po ng early morning hanggang hapon na po yun. So kami naman po dito sa NLEX ay nakahanda na po. Kami po ay nagdagdag na po ng ating mga deployment ng mga personnel. Ganon din po na starting today, wala na po tayo mga roadwork, mga closures, wala na po, open na po lahat ang lanes natin sa ating mga motorista. And then sa Friday po, sa Thursday po, October 30, 6 a.m., mag-implement po ulit tayo ng free toking para sa Class 1 vehicle to the nearest exit para po mas mabilis yung pag-clear po natin ng insidente. Tuloy-tuloy po ito hanggang November 3 po ng 6 a.m. Karaniwan pong dahilan ng traffic kapag nagko-cover po kami dyan, naiipon po sa mga toll plaza. Ano po ba yung mga hakbang na idaragdag natin para maiwasan ito ngayong taon? Opo, ang talagang malaking nagkukos po ng pagbagal po ng daloy ng traffic po natin sa mga toll plazas ay yung mga wala pa pong RFID. Kung napapansin nyo, Ma'am Maris, dito po sa right lane talagang humahaba po, lalo na po pag dagsa na po yung pumapasok. Totoo yan. At sometimes naapektuhan po yung ating RFID lane. So ang ginagawa po natin ay kung kaya naman pong mag-convert muna ng RFID lanes into cash lanes para lang po mapabilis konti yung ating transaction ng mga cash lanes. At kami din po ay nagdadagdag po ng mga cash collection points po dito. Kasi dito sa RFID lane, mabilis po talaga ang daloy ng traffic. Kaya po, pinapayuhan po natin ang ating mga motorista na lalong-lalo na po yung mga wala pa pong RFID sticker, sana po magpakabit na. Lalong-lalo na, available na rin po yung One RFID kung saan magagamit po sa saan mang expressway dito sa Luzon. Siguraduhin lang po na may sapat na load balance po yung RFID natin. Speaking of One RFID, sakali pong magkaaberya, may backup po ba tayo? Apo, naman po yung ating mga technology, may mga tao po na tayo nakaantabay para kung yun nga po, may concern tayo sa RFID ay matutulungan o ma-assist o maayos po kaagad. Yung mga emergencies naman po sa NLEX, may mga medical team po bang nakahanda? Gaano po karami yon kung sakasakali? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po naman po yung ating mga ambulansya na nakadeploy sa kahabaan po ng NLEX at ECTEC. Ganun din po na yung ating mga tow trucks, nagdagdag na po tayo starting today din po. At yun po, sabi ko nga po kanina, umpisa po ng 6 a.m. po ng Thursday, dun sa anticipation po natin ng pagdagsa, ay kami po ay mag-implement ng free towing naman po para sa Class 1 to the nearest exit. At yun po, meron din po mga assistance na ibibigay din na mga bottled water sa ating mga motorista na nangangailangan, lalo-lalo na po yung magkakaroon po ng concern, yung mga ma-install na mga vehicle po natin. Yan na nga ang susunod ko po sanang itatanong. Dahil hindi maiiwasan sa ganitong mga exodus yung mga sasakyang magkakaaberya. Ano po ba paano magiging mas mabilis yung pagtugon natin dito sa mga maaberya, mga sasakyan na ito sa kahabaan ng NLEX po, Sir Robin? Ako, mas marami na nga po kaming mga personnel na umiikot at mag-a-assist po sa kanila, maging yung tow trucks na nabanggit ko po. Para sa ganun ay hindi na po sila makaabala sa daloy ng traffic po natin. Alright, maraming salamat po at good luck po sa inyo. NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Ingat po. Salamat po, ma'am, at magandang umaga po. Good morning. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.